Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programang Inday Sara Survivor, ang taga-ulit ng balita. Welcome po sa aking channel at salamat po sa pag-subscribe. Kung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po dahil ulit-ulitin natin yung balita ng iba. Hi po sa mga kababayan natin na sa ibang bansa at saka yung mga kababayan na sa Pilipinas. Ingat po tayo lahat. So ngayon, ang ating panonoorin ay yung tapang ni Basti Duterte na suplakin si Tambi. So yun yung isa nating panonoorin at saka yung si Tambi mismo yung nagsalita. Re-react tayo kung anong sinabi niya. Okay, let's watch this. Ba't di ba nila naisip na congressman ka? Let's say si Martin Romualdez, ano ba population ng votes niya? Sabi na 100,000. Marami na yun. So marami na yun. 200,000. Max, 200. But parang ang yabang nila. Okay lang kung senator ka because national ka talaga yung votes mo galing sa buong Pilipinas Oo nga no, pansin ko lang yung mga nagsasalita ng mga mga congressman. Ngayon, pansin ko mostly mga congressman yung satsat ng satsat dyan. Kasi ikaw, congressman ka lang ng party list. Tapos kung makapagsalita ka, ay habang mo. Diba? Wala man lang courtesy towards the second highest position in the country. Are they really truly Saldico, ako Bicol. Ilang voters lang ba yan? Mabuti na lang sana party list. Tumakbo na lang yung mga idol natin. Party list para may mga boses naman pero wala namang ambag. relevant? Yung voice ba nila, does it really matter? Does it really reach the people in a way that we think about things or we really consider things? Oo nga, di ba? Mostly pag, for example, nagsasalita sila Dan Fernandez, sila Abante, feeling nila parang sikat sila, yung pinagsasabi nila tama, pero hindi nila alam in reality galit yung mga tao sa kanila. Di ba? So anong point ng pinagsasabi nila para lang, siguro makakuha lang ng ilang tao na maniwala sa kanila, 'di ba? Pero ang talaga wala. Walang boses 'yun . Sino ba yung nagsasalita dyan? Sana man lang, kung si Martin talaga nag-uutos sa kanila, sana lang magsalita. Di ba? Sa speaker, ikaw na lang magsalita dyan. Ba't ka pa nag-uutos sa mga Tapang ni Baste, no? Hindi siya takot na pag-initan. Sa bagay, kung wala kang ginagawang para i-suspindi ka, bakit ka matakot? Mention talaga yung pangalan ni Tambi. pichoge na hindi naman papakinggan ng mga tao. So, you better grow some balls and speak. Do it yourself. Oo nga, bakit ayaw ni Romualdez magsalita always? Kasi yung ginagawa niya, present siya sa mga ayuda. So, para positive lang sa kanya permente. May ayuda, namimigay ng mga tulong na galing naman sa taong bayan din yung pera, hindi naman sa kanya. Kaya doon siya focus sa kunwaring tulong.
Eh, kung merong nakapanood nito ng mga fanatic nila Tambi, o 'di ba? Hindi naman niya trabaho 'yan, 'di ba? Sige nga, kayo nga, sabihin niyo sa akin kung anong trabaho ng mga congressman, kung tagabigay ba ng ayuda. Wala eh. Ang ano lang siya, doon lang siya nag-focus sa ayuda. Tapos pag may mga issue na, doon lang sila sa mga aso niya. Kanyang aso niya patatahulin niya. Alam mo naman kung sino yung mga aso niya nasa Tuwadcom. Okay? So, kung next time, nahamon siya ni Mayor Baste na siya naman mag-direct na salita kung meron siyang sabihin. Huwag na ipasa sa iba. 'Di ba? Hindi lang puro mukha mo na sa ayuda. Okay, next tayo. Next. Ito kasi yung yung panoorin ito. Nakakainis talaga. Yan natin, guys. Dahil Ulit. unti-unti na natin nakikita ang liwanag at katotohanan, asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon, subalit hindi tayo matitinag. Hindi Kadiliman si Mong Nawong. tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. The way siya magsalita, alam mong halata naman talaga na may binabasa. Kahit pa may binabasa siya, kung nasa puso niya yung binabasa niya, hindi ganyan, walang kabuhay-buhay para mabasa lang. Ganyan sinalag ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kritiko ng House Quad Committee. Git ng Ayaw niyong pumalakpak. Wala kayong secret. Anong secret? liderato ng Kamara, hindi magpapatinag ang komite para manaig ang katotohanan at hustisya. Sa Huwebes, nakatakdang ipagpatuloy ng Quadcom ang pagdinig kaugnay ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muling inimbitahan ng mga kongresista ang dating presidente. Umaas silang haharap na siya lalo pat nagsalita na rin naman si Duterte sa Senado ukol sa issue. Tama na yun. Anong balak niyong gawin dyan? Ha? Contempt nyo? Hindi natin alam kung anong mangyayari sa pag-contempt niyan. I-try niya lang. Gate ni Speaker Romualdez, walang makapipigil sa joint panel sa kanilang pagdinig, lalo pat nasa tamang landas naman sila. In this House of the people, we are on the right side of history. And make no mistake, no matter the challenges, no matter the opposition, we will stand our ground. Bakit? Ano parang problema niyo dyan? Kayo lang man yung gumagawa ng issue. Sa mga nagtatangka, napigilan tayo sa paghanap ng katotohanan at katurungan. Tarungan Isa basa. lamang ang sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Ikaw din, hindi ka rin magtatagumpay sa plano mong maging presidente. Ngayon pa lang talo ka na. Ay, nalang. So, that's it, guys. Kung may mga comment kayo dyan, comment nyo na kung anong gusto nyo sabihin. At, again, welcome ulit sa ating channel, Inday Sara Survivor, ang taga-ulit ng balita. Bye, guys!